Hi guys! For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-calorie deficit ng walang food scale. Mostly, ito yung ginagawa ng, lalo na kapag sanay naman na or aware naman na sa mga calories ng mga foods, ganyan, makakatulong to. Kaya dun sa mga nag-uumpisa, di ba, na halimbawa hindi pa dumating yung order nila. Of course, disclaimers, mas maganda pa rin. Syempre, mas maganda pa rin kung meron ka na panimbang talaga para accurate yung mga calories na mailalag mo sa journal mo or sa mga app na ginagamit mo, ganyan, para ma-track mo kung nami-meet mo ba yung calorie intake mo, mas maganda yun. Of course, kung may food scale ka. Pero, kung talagang walang available, 'di ba? Possible pa rin naman na makapag-calorie deficit tayo. Eto lang yung mga kailangan mong tandaan. Number one, mas piliin mo yung mga unprocessed foods kaysa do sa mga processed foods. Ano ba 'tong mga 'to? Processed foods, yun yung mga gulay, mga lean protein, yung mga fish, ganyan, yung mga chicken breast, ganyan. Yun yung mga unprocessed food. Yung mga fruits, yan yon. Tapos yung mga processed food naman, para mas madali, syempre yung mga ma-preservatives na food, katulad ng mga instant noodles, yung mga chocolate, ganyan, yung mga ano pa ba, yung mga fast food sa labas, ganyan, mas i-priority mo, yung mga food na wala masyadong mga ginamit na sauces or condiments, ganyan, yun yung mga unprocessed foods. Mas piliin mo yon kasi ibig sabihin mas low calories yung mga yun kasi syempre wala pa naman mga nakapasok na iba-ibang mga seasonings doon eh. Kumbaga kasi kahit yung mga simpleng seasonings lang is mataas na rin sa calories yan. Number two, be mindful sa pagkain mo. Kapag kumakain ka, para mas ma-absorb mo yung kinakain mo, try mo na kumain ng mabagal. Tapos, anuhin mo, kumbaga, namnamin mo ng mabuti. Ganyan yung ginawa ko dati, eh. Namnamin mo na mabuti yung pagkain mo para at least ma-feel mo na mabubusog ka kaagad, gano'n. Kasi kung sakali man na yun, 'di ba, pagka napapabilis tayong kumain, ganyan, yun, 'di natin napapansin napaparami rin tayo ng kain, 'di ba? Kaya mas maganda kung mas mabagal kumain tapos, appreciate natin yung pagkain natin. Iwasan natin yung pagga-gadget habang kumakain kasi minsan, 'di ba, dahil sa sobrang busy natin kaya nga minsan 'di ba 'pag nagpapalipas tayo ng oras nagga-gadget tayo. 'Pag busy tayo sa ginagawa natin hindi natin napapansin, 'di ba? Nguya na rin pala tayo ng nguya, ganyan. Kaya dapat kapag pagkain, as much as possible focus lang tayo sa pagkain para alam talaga ng katawan mo yung mealtime mo. Tapos pakiramdaman mo yung ano mo, yung sarili mo kung busog ka na ba, pakiramdaman mo yung katawan mo kung ano lang ba karami yung kailangan mo para mabusog ka. 'Wag mong pilitin ubusin lahat. Number three, implement portion control. Ito yung madalas na ginagawa ko na ngayon, pinag-aralan ko yon. Yung 'di ba yung plate natin is bilog, 'di ba? Hatiin mo yun sa gitna. Yung kalahati, dapat dun is vegetables at saka fruits. Tapos yung kalahati nun hatiin mo pa yun. Yun naman, papasok yung carbs mo, which is yung rice mo, tapos yung protein, yung nasa taas nun na portion. Gano'n yung ginagawa ko ngayon para, halimbawa kahit hindi ako nagtitimbang, kasi nga 'di ba po dahil medyo may katamaran, charot. 'Yun at saka ano, eh, alam naman natin 'di ba yung parang parang nakakapagod talaga minsan na yung dire-diretso na consistent na nagtitimbang. Pero eto po, ginagawa lang kapagka aware ka naman na low calories yung food na kinakain mo. Tsaka dapat aware ka pa rin kung ano ba yung calories nun or mataas ba yun, mababa ba yun. Pero kung araw-araw naman is halos pareho lang yung ulam niyo every week, umiikot-ikot lang yung circulation, malalaman mo na rin lalo na kung tina-track mo naman everyday kung ano nagiging resulta mo. Yun, pwede po yun na gawing technique. Tapos, mas piliin mo kumain sa mas maliit na container or sa plato. Kaya nga pumapasok din diyan, 'di ba, yung mga ano natin, yung mga plates na meron ng hati-hati, ganyan. Yun, para at least hindi ka maparami ng kain. Number four, mas dagdagan mo yung physical activity mo sa katawan mo. Halimbawa, kung dati nagta-tricycle ka pa, nagje-jeep ka pa, kahit na malapit lang na may pupuntahan mo, ngayon lakarin mo na lang. Makakatulong din yun. Kasi, di ba nga, sabi ko nga dun sa mga nakaraang kong video, sa simpleng paglalakad mo lang, ganyan, di mo alam nakaka-burn ka na rin ng calories dun. So pag nangyari yun, syempre,
is ano rin, magde-deficit din tayo kumbaga, 'di ba? Basta ito palang ginagawa rin natin na 'to or yung portion control na 'to guys is ano, as much as possible is makumpleto pa rin natin yung meal natin. Kung nagfa-fasting ka within the 8 hours period mo, kung 16 hours fasting, 8 hours ano, within the 8 hours period mo or eating period mo, as much as possible is makumpleto mo yung 3 meals mo pa rin. Mindful lang doon sa pagpo-portion, tapos kung mas bet mo naman, o 2 meals, ganyan. Tapos dun sa pangatlo mo, snacks, 'di ba? O magprutas ka na lang, ganyan. Makakatulong pa rin para mag-deficit. Pero piliin mo na hangga't maaari nga, katulad dun sa pang-una, kung ano, is piliin mo pa rin yung mga gulay, ganyan, para at least mas marami kang nutrients na makuha pa rin. Tapos kung may time ka, ayun nga tapos, capable ka naman, mas maganda pa rin talaga kung merong exercise, yung talagang merong nagga-guide sa'yo ganyan, sa gym ganyan o kaya home workout kung marami kang time, mas maganda pa rin yun kasi mas magiging maganda yung kalalabasan ng body mo after that. Ang swerte mo 'di ba kung pinagpala yung genes mo na ang ganda ng kalalabasan mong lahat kapagka pumayat ka ng natural na walang exercise, 'di ba? Pero, para makapag-build ka ng muscle pa rin na magkakaroon ng yung talagang magandang body or resulta, exercise talaga. Number 5, track your progress. Track your progress, yun nga po kailangan meron tayong kung halimbawa manual yung ginagawa mo, kailangan may journal ka kung ano ba yung nangyayari. Puwede 'tong ano, ako yung ginagawa ko dito 'di ba dati yung everyday ako nagtitimbang. Pero sabi ko nga hindi po yun required na everyday magtimbang, kanya-kanya po tayo ng strategy kung paano natin makita yung progress natin. Kasi minsan nga lalo na kung naggi-gym ka 'di ba, hindi mo puwedeng maging basehan yung timbang mo kasi habang ka-calorie deficit ka is nagbi-build ka rin ng muscles. Makikita mo 'yan dun sa progress mo naman. Dito naman papasok yung, measurements. Kumbaga i-check mo yung waistline mo, i-check mo yung braso mo, ganyan. Dun mo naman makikita yung progress mo nun. Puwede mo rin yung gamitin para ma-track yung progress mo, yung pagme-measure natin. So, I hope makatulong sa inyo 'to guys, yung isa pang process bukod sa pagtitimbang ng food, kung paano kayo makapag-calorie deficit lalo na kung nagsisimula pa lang. Road to our weight goal soon guys, laban lang!